Okay, magandang hapon mga boss, kasi hapon ko ginagawa yung video na to. Tamang tama, may binili tayo sa online na tip cleaner o tip freshener. Yun nga lang, Chinese yung pangalan. Expected ko malaki. Nakabili na ako dati yung nasa bote na ganon, pero ngayon yung nabili ko mas maliit. Kasi kung mapapansin nyo, alam ko may mga naka-encounter sa inyo ng ganito yung ganito yung panghinang nyo. Yan, ganitong klase yung panghinang nyo. Ang nangyari dyan, damage na yung minsan na gagamit nyo pang tunaw ng plastic or naisaksak sa kung saan saan. Minsan kasi di ba gumagamit tayo ng panghinang, minsan sa plastic, minsan naman dito sa glow stick ginagamit pang tunaw. Lalo na sa plastic talagang matagal hindi pumuputi yung panghinang. Hindi pa pala ito nakasaksak kasi pinakita ko sa inyo na madumi talaga siya. Para subukan natin kung effective yung tip freshener na to. So isaksak ko muna yung panghinang, sinit natin sa 350. So habang nagbablog tayo, painitin muna natin. Buksan natin tong nabili natin na ito siya. Yan, conduction. So ang tawag dito ay tip freshener o panglinis ng tip. So maganda to kaysa mga traditional na ito naman, kasi minsan dito natin sinasawsaw paste o kaya itong resin or insinso. Ito yung pinaka-common na mga ginagamit natin. So sa ganito nakasubok din ako, effective. Ngayon, hindi ko lang alam kung itong brand na nabili ko ay effective din. Maliit lang siya eh. Tingnan nga natin. Ganito din yung laman ng niya. Para siyang buhangin. Yan. Wow, ang dumi na. Alinis na ako. Naglilinis kasi ako ng shop. Tapos check ko yung mga parcel ko na hindi ko pa nabuksan. So tamang tama, nabuksan natin to. Gagawa natin ng review. Lagay muna natin dito. Yan, tingnan natin kung umiinit na tong panghinang natin. Painitin natin ng subukan natin isawsaw dito mga boss. So ayan, pumuti na agad Isang sawsaw ko pa lang pumuti na agad. Aha. Ayan. So mabilis siya. Mabilis siyang pumuti. Mga boss. So sawsaw natin uli. Ha? Pumuti na agad. Subukan nga natin kung totoo yung kung legit yung puti. Kasi baka mamaya yung puti ay lang. Tika lang to, yan. Totoo nga, legit yung puti niya mga boss. Subukan natin ng dati kasi ang ginagamit ko pang linis, asa na ba yung parang dito? Yung parang ganito lang, yung tanso lang na ginaganyan-ganyan ko lang. So this time maganda talaga siya kasi isang sawsaw mo lang, talagang effective siya, puputi. Ngayon may panghinang ako na isa, subukan natin. Tika lang, i-post natin mga boss. Ito naman yung panghinang ko na tatak niya ay Hisatomi. Yan, Hisatomi. Ayan, Hisatomi. Na-review ko na din to dati. 30 watts lang siya na 220 volts. Ang problema nito, hindi pa to nakasaksak Ang problema nito mga boss ay hindi ko to ginamit, gawa ng malakas to kumain ng lead. Gawa ng mataba yung dulo niya. Dapat nito panghinang lang sa mga capacitor o malalaking bagay. Ngayon, ginamit na lang ni Mrs. pang butas ng mga plastic kapag may ginagawa siya.
So subukan natin kung kaya nitong paputiin yung dulo niya. Saksak ko muna. Yan. So saglit lang mga boss, antayin natin, ikat na lang natin, dyan lang muna yan. Iantay natin na maano. Okay, mukhang naaamoy ko na yung amoy sunog na plastic. Tabi muna natin to. So try muna natin itong conventional na ginagamit ko pang So kaysa gumagamit ako ng yung steel wool. Yung iba steel wool lang ginagamit pang kaskas. Ito sa akin kasi yung mga wire lang na binalatan ko, mas malambot siya. Hindi siya gaanong nakasira sa tip. So subukan natin kung kaya ng punas. Tingnan natin kung kung kaya talaga sa ganito. Magkakaalaman dito sa video natin kung effective siya. So itong pamunas natin hindi kaya Yan. So pinunasan ko na. Wala talaga, maitim. Ngayon subukan naman natin sa paste. Yan. Paste tayo, paste. Wala rin. Paste ang ginamit natin, wala rin, hindi rin umubra mga boss. Yan. Subukan naman natin tong insenso o resin na tinatawag na. Yan. Wala talaga, pinuhunas ko pa yung Ngayon, try natin kung kakayanin itong paputiin. Sige nga, subukan natin. Wala mga boss, hindi kaya. Ayan Subukan natin. O baka hindi pa gaanong mainit. Sinausaw ko siya Although may mga puti-puti siya, tingnan natin kung yung puti-puti na yan ayaw yan, tingnan natin kung yung puti-puti na yan ay magkaroon ng lamat na kumapit siya. Kasi itong panghinang na to, matagal ko na talaga itong hindi ginagamit. As in, ginawa na lang pambutas ng plastic. Wala talaga, hindi siya kaya. Ayan yung natira na lang yung residue niya na Yan. So painitin pa natin, baka sabihin ay hindi ganong mainit kaya hindi effective. Kasi ayon dun sa napanood natin dun sa video doon sa pumuputi. Totoo naman, sinubok naman natin sa isang panghinang natin. Talagang pumuti siya, kaya lang sa dito talagang hindi siya umubre. Ayan hindi siya pumuti. Siguro lang on some part lang siguro pwede, o may sa ibang panghinang siguro pag ganito na matagal na talaga ginamit sa sa pagtutunaw ng kung ba kumapit na ng gustong ang pinaka wala namumuti-muti naman. Tingnan natin kung kumapit yan, i-brush off natin dito sa wala walang signs na umuokay siya. So subukan natin uli. Wala talaga mga boss. Hindi talaga. Buti pa dito sa panghinang natin.
Talagang ano, puti agad siya oh. Oh. Ibig sabihin, hopeless na tong ano, itong panghinang ko na sa Tommy. Hopeless case na to. Kasi wala talaga nangyari sa kanya oh. Hindi na talaga siya ano, hindi na talaga siya kinapitan ng ano, o kaya hindi na talaga natanggal yung pumapit na plastic dito. Pero ibig sabihin hindi lahat effective siya. Pero sa mga panghinang na lagi natin ginagamit tapos nangingitim, o siguro sa mga ilang beses lang natin nagamit ang plastic, pwede pa. Pero pag ganito na halos yun na lang talaga yung naging purpose itong panghinang, ay pag may nire-repair na tabo, timba, nababasag, mga upuan, ginagawang pangbutas, pangtahi, wala talaga siguro, hindi kayang ano, hindi na kayang paputiin yung tip niya. Kasi hindi na rin to gaanong ano kaya tinigil ko, kasi hindi na rin gaanong pinakapitan talaga ng ano, yun na unit. Halos ano. Sabi nila, may napanood pala ako sa vlog sa Facebook. Lagyan lang daw ng glue, subukan nga natin, naalala ko tuloy. Lagyan natin ng glue. Kasi pag nilagyan mo daw ng glue, puputi daw yung ano. Sige nga, subukan natin kung totoo. Sabi ni vlogger na kalbo. Yan. Ano ba gagawin pagkatapos ganyan? Nakalimutan ko na. Tatanggalin siguro yung ano o lulutuin siya. Yan. Siguro mga boss, haba yung video natin. Anong final na masasabi natin dito sa tip freshener na to? Hindi ko lang alam kung sa ibang brand kaya to. Ayoko nang ayoko namang gumastos pa na ng additional para lang subukan, at medyo busy din ako. Masasabi natin, kapag yung mga panghinang na ginagamit natin araw-araw sa panghinang talaga, tapos once lang natin nagamit sa plastiko sa ano, kaya pang isalba nitong ano. Pero kung katulad nitong isa kong panghinang na ginamit na talaga pang butas sa ano, sa kung mga ano-anong plastic, talagang ano na, malabo na. Pero so far, para sa akin okay pa rin naman, kasi ito naman hindi ko ginagamit. Yun nga lang, hindi lahat ng itim na tip o talagang ano ay kaya niya. So may mga exception din na tinatawag, may mga katulad din itong senaryo na hindi niya talaga kaya. So punasin na natin tong ano kasi umuusok. Wala oh. Talagang parang ano parang nagmarka na talaga yung ano. So kung may mga suggestion kayo dyan, try natin. Comment lang kayo. Pero so far yung mga naisip kong ginawa ko na dito sa panghinang na to, so far lahat hindi effective. Ayoko namang lihain, kasi pag niliha mo yan, yung pinaka anong tawag doon, yung pinaka shell niya sa labas, pag nagasgas na yon, wala na, mabilis na to mabungi. Uy, may pag-asa, akala ko pumuti. So hanggat ano, panghinang na lang talaga to, pambutas ng plastic, may panghinang naman tayo. Pero maganda to kasi matagal na to sa akin, hindi pa napupundi, at saka maganda to uminit. Problema nga lang, dahil yung dulo niya makapal, makapal din yung tip na malaki din yung lid na kumbaga malakas umubos ng lid to kaya hindi ko to ginamit. Yun na lang mga boss, at dito na lang yung ginawa nating review sa tip freshener, panglinis ng mga soldering tip.